Maraming salamat, Doktora. Father? Dahil po itong si Aling Erlyn at si Kuya William ay kinasal, ay dapat ay ang tiwala at pagiging matapat sa isa't isa ang pinakamahalaga. Dahil po, anumang problemang darating sa buhay, mga pagsubok, mga gulo, away, o nagbubunga nga, ay kasama po yun sa pag-aasawa. So yun po ang pagiging mag-asawa. Nagbibigayan, nag-uusap. Narito po si Romy na mahal ka, Belen. Kahit sinabi mo pa na bubo siya, ay dakila ang kanyang pagmamahal. Busilak naman sa kanyang puso ang pagtanggap sa iyong pagkakamali. Salamat po. Maraming salamat sa ating trio. Siguro nga sa pag-aasawa, talagang importante ang nakikinig tayo sa isa't isa. Kaya nagkamali, kaya hindi. Talagang dapat ay nakikinig tayo sa isa't isa. Sa ganong paraan, kung may problema, maayos ito. Ang pagkakaroon naman ng mga anak ay isang napakalaking responsibilidad. Hindi natin dapat idepende sa ibang tao ang trabaho o ang katungkulan na tayo dapat ang gumagawa. Hindi ganon ang pagiging magulang. Kaya may katuwang tayo sa buhay o wala, tayo ang may responsibilidad nun. Dahil sila ay ating mga anak. Ang balita namin ay may mga plano ang mga kasama natin dito ngayon. Uunahin na kita, Lovely. 22 years old. At inamin mo na nga kanina na hindi ka rin naman sigurado na si William talaga ang ama ng iyong anak. Ano ba ang plano mo ngayon? Ipag-iwalay lang po ako dito. Tapos, Alagaan ko lang yan ako. maliban doon, nandito ka na. Nagdesisyon kang hihiwalay ka na kay William. Ano pa ba sa palagay mo ang dapat mo gawin? Hingi po ako ng tawad kay Ate Erlyn. Sige. Sana po tawarin mo kami. Basta huwag niyo na ulitin. Bata lang ako eh. Na-inlove lang ako dito eh. Kasi kawawa mga anak ko, kawawa rin mga anak mo. Pasensya na po. Will, sige sana hindi niyo na gawin. Bata pa kayo. Pasensya na po. Romy, ang balita namin galing kay Father na ikaw ay handa pa naman magpatawad. Totoo ba yon? Opo. Kasi mahal na mahal ko po siya. Alam mo, Romy, kami natutuwa sa wagas mong pag-ibig para kay Belen. Pero syempre, kailangan ilagay din natin to sa lugar. Natutuwa kami na handa ka magpatawad. Maganda yon. Kaya lang, syempre, kung hahayaan mong tapak-tapakan ka, ay hindi ka lang tatapak-tapakan, sasagasaan ka pa. So, ang sa'yo ay handa na mabuo naman ang loob mo sa pagpapatawad na ito. Tanggap ko naman eh. Kahit nakagawa siya ng kamalian sa akin, amahalin ko pa rin siya. Romy, alam ko naman mali ako eh. Pero sana naman naintindihan mo kasi, di ba, anim ang anak ko eh. Kaya humihingi pa rin ako ng sorry. Ang ayoko lang yung, huwag mo naman akong saktan kasi hindi naman talaga ako sinasaktan kahit nung una kong asawa eh. Siyempre, mahal ko yung mga anak ko eh. Aminin ko, mas mahal ko talaga sila kaysa sa'yo. Kaya ako nagawa lang yung ganun. Pero sana mapatawad mo pa rin ako kahit paano maayos pa rin natin to. Napatawad na kita. Ang swerte-swerte naman ito si Belen. Belen, napakaswerte mo sa kwentong ito dahil sa kabila ng nagawa mo, sa kabila ng mga sinabi mo kay Romy, ay handa pa rin siyang tanggapin ka. Sa puntong ito, ano ba ang plano mo? Maganda naman ang plano ko eh. Pero siyempre, parang kumapit lang ako sa patalim. Pero ngayon, natuto na ako. Gagawa na lang ako ng ibang paraan, yung marangal. Magtitinda-tinda na lang kasama ng mga anak ko. Basta tulungan mo lang akong bigyan ng puhunan para kahit papano, matulungan din kita. Hindi ka mabigatan sa panggastos pang araw-araw. At sana sa pag-try mo na ito, na gawing maayos ang buhay mo, huwag mo sana kahit kailan kalimutan magpasalamat na ang mga pagkakataong ito ay binibigay sa'yo ni Romy. Siguro ngayon, maliban kay Romy, meron ka pang gustong sabihin. Sa kanila pong dalawa, kay
Ate Early, tsaka kay Ate Clara. Ngayon po, inaamin ko naman Ate Early. Inaamin ko talaga, maling-mali talaga ako. Wala talaga akong panalo sa iyo. Kaya sana matutunan mo akong mapatawad kahit papano. Sige na ate, please, pag-aralan mo akong patawarin. Ate. Hindi mo na kita maano, basta huwag mo na, layuan mo na asawa ko. Sapat Sige. na yun. Sige ate. Okay. Dapat na Pasensya na rin. Pati ikaw na damay. Yun na lang. Belen, talagang ikaw ba'y desidido na ituloy ang relasyon mo kay Romy? Opo, ma'am. Seryoso naman ito. O sige, siguro pwede na kayong magtabi ngayon. Ayan, ganyan na lang. Ayan, para mas sweet. Asus! Ang bilis-bilis nito si Romy. Romy, magpakipot ka naman. Panagmamahalan nga naman, ano? William! Sa mga puntong ito, kita mo naman kung anong gulo ang nangyari. Ano ba ang plano mo? Hingi po ako ng tawad sa asawa ko. Pero bago ako hingi ng tawad sa asawa ko, Uy, may kondisyon. dito ako muna sa Ayan. kay Lovely, kay Belen. Una-una kay Lovely. Lovely, bata ka pa. Alam mo, mas malayong agwat natin. Makakatagpo ka rin ng lalaki na mas sigit pa sa akin. Pipilitin ko na lang na iwasan ka. Hindi ako magpapakita sa'yo. Hindi ako tatawagin pag nakita mo ko. Ikaw, Belen, tsaka kay Romy, sana patawarin niyo ako sa mga nagawa kong kasalanan. Pasensya ka na rin sa akin. Pare, patawad. Sorry. Ayan, pre. Huwag na ulitin yun, ha? May pahabol. May pahabol. Dito lapit. Sino to? Robin Padilla. Oh, yun. Ulitin yan. Sa asawa ko naman, ma. Kasi tawagan namin nating mama eh. Ah, talaga? Wow. Mama talaga tawagan namin dalawa. Sorry na kung sa mga nagawa ko sa yung... Alam mo naman, tagal-tagal na hindi ko naman ginagawa yun eh. Pero aminin ko, mula nung narinig ko kay attorney tsaka kay father na may kulong pala ang isang... Pipilitin ko na na... Sabihin, pag walang kulong, tutuloy mo pa rin. Hindi. Tsaka alam ko naman may kulong talaga sa mga ganong sitwasyon eh. Aminin ko na sa'yo. At ipangako ko sa araw na ito, talagang magbabago na ako. Mahal na mahal kita eh. Tsaka yung bunganga mo, tigilan mo na. Yan. Ilang Kiss mo na, beses kiss. mo na yan. Pwede ba, ating tabi kami dalawa? Oh, tabi daw kayong dalawa. O, lipat ka na lang doon, lovely. Ito lang kami dalawa na sa... O, Aling Erlin! Ala, ngayon ko lang narinig na parang natahimik si Aling Erlin. Aling Erlin, kayo po, ano masasabi nyo? Masaya na po ako. Ano po yan, Aling Erlin? Medyo gumaang na po ang Gumaan po, tabi tayo, sige nga. ko. Gumaan po ang kalooban ninyo. Hindi na po naninilig. Kanina kasi ang bigat-bigat, di ba? Parang gumaan ang pakiramdam ninyo. Ano po masasabi nyo ngayon kay William? Harap pa, wag mo nang ulitin yun. Masakit yun. Naku, Aling Erlin, bago po tayo maghiwa-hiwalay, pero bibilinan po namin kayo dito sa face-to-face. Sa susunod po, kapag may problema, huwag niyo na pong hahanapin ng patalim. Huwag na pa kayo hahanap ng kahit na ano. Sabihin, baka diyang gilbolo na. Ikaw naman, hindi ka kasali sa usapan ngayon. Pinatawad ka na eh. Huwag ka nang magdagdag pa. O sige. Sa susunod na mag-aaway kayo, ayan ha, pag narinig mo, sasabihin ko, pag susunod na mag-aaway kayo, huwag na kayo maghanap ng patalim, ng ipamumukpok sa kanya. Kasi po, baka mamaya, masaktan nyo talaga siya, baka mamaya pati mga bata pa ay masaktan, hindi ba? Gawin nyo kung hindi nyo talaga kaya, parang iiwas nyo muna ang sarili nyo dun sa kung anumang sitwasyon ang meron kayo para makahinga kayo ng konti, makapag-isip kayo ng tama, para sa susunod na magkita kayong dalawa, mas maayos sa magiging usapan. At importante po talaga, kahit po siyang may kasalanan, makikinig po rin po tayo. Kasi
Ganun talaga ang pag-aasawa eh. Pero pag kayo ay nagmamahalan at nakikita ng mga anak ninyo ang pagbibigayan sa isa't isa, tuloy-tuloy yan. Hindi po kayo masyadong mapapagod. Promise. Alam nyo yan, 17 years na kayo magkasama. Hindi po ba? Maraming salamat sa inyo. Sana talaga magkaayos na kayo. Oh, wala nang sumbatan na, Aling Erlyn ha. Kaya nga, di ba, ang mga nanay ay ilaw ng tahanan at ang mga ama ay haligi ng tahanan. Hindi poste! Haligi. So sana po tuloy-tuloy na ang pagganda ng mga buhay ninyo. Amin na po tayo mga kapatid. May mahalagang aral na naman tayong natutunan sa umagang ito. Ang pagkakaroon ng pamilya ay hindi isang baybahayan lamang. Kaakibat nito ang mga sinumpaang pagsasama sa hirap at ginhawa at ang mga responsibilidad sa mga anak. May mga problemang hinaharap paminsan-minsan, pero ang mga ito ay pwedeng upuan at pag-usapan para masolusyonan. Yan ay kung marunong tayong makinig sa paliwanag ng ating asawa. Tandaan, anuman ang magagawang desisyon bilang mag-asawa ay laging may epekto sa mga anak. Kaya wag nating isipin ang sarili lamang, kundi ang buong pamilya kapag tayo ay gumagawa ng desisyon. Ipinapaalala rin natin na sa atin episode ngayon ang tungkol sa respeto. Sa atin nagmumula ang napakahalagang bagay na ito. Nauunawaan natin na mahirap talaga ang buhay sa ngayon. Subalit, hindi pa rin ito rason upang ipagpalit na lang ito ng basta-basta para panandalian dumating ang kaginhawaan. Huwag po tayong umasang tayo ay irerespeto kapag wala naman sa lugar ang ating mga sinasabi o kinikilos. Sa halip tayo ay siguradong mababastos. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, huwag sayangin ang tiwalang ibinigay sa iyo dahil baka darating ang araw na ikaw na mismo ay wala nang tiwala sa sarili mo. Maraming salamat sa ating co-host na si Hans sa Dance Squad, KB1 at B2, sa ating trio Tagapayo, sa ating mga sawsawera at sawsawera, at higit sa lahat sa ating mga bisita na nagbahagi ng kanilang kwento na tiwala sa ating programa. Huwag niyo po kalilimutan kapag Sabado ng gabi ang Artista Academy, live exam po yan, at Game and Go naman kapag Linggo. Thank you po sa ating mga sawsawera at sawsawera mula sa University of Caloocan City. Ako po ulit ang inyong pambansang kapitana, si Ate Angeli, na lagi nagpapaalalang ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para sa inyo to, mga kapatid. Payong ginawang pantabing sa bawal na sapin-sapin sa iskinitang madilim. Nasa sahig sila? Opo. Asawa po ni Ariel yun. Ako yung asawa ni Ariel. Si Ariel po yung pinsan ko. Liit ng mundo, no? Tuwing umuulan na drama. Init ng katawan. Sa'yo kasi hindi nasasal. Hindi ka na naawa! May happy ending ba? Ano ituturo mo sa anak mo? Magsapin-sapin sa eskinita. Face to Face. Ngayong Biyernes, 10:30 a.m.